Nandito nga pala kami ngayon ni Baby Mila sa NKTI. Bakit nga ba nandito kami every 2 weeks? Sa mga hindi po nakakaalam, yung baby ko merong congenital vesicoureteral reflux grade 5 bilateral. 6-month-old siya nung na-diagnose siya ng sakit na ito. Congenital, ibig sabihin, pagkapanganak pa lang sa kanya, meron siya nito, kaso nag-trigger lang ito ng 6-month-old na siya, kasi hindi na siya umiihi. Ang VUR ay kondisyon na imbes na iihi siya, ay bumabalik yung ihi sa kidney, at dahil nabababad yung ihi sa kidney ay nagkukos ito ng hydronephrosis. Andito nga pala kami ngayon sa pila ng triage. Dito, magbibigay ng number para sa mga schedule na check-up sa OPD. Naku, panigurado, pagagalitan na naman ako. Kasi, pas 9 AM na kami dumating. 7 AM to 9 AM kasi ang registration. 8 AM kasi yung out ko sa work, kaya lagi talaga kaming malilate. Buti na lang mabait si Sir Rom at in-explain ko na lang sa kanya na may work kasi ako sa gabi at 8 AM pa yung out ko. Hindi nga pala madali magpa-check up dito sa NKTI. Kailangan magpa-schedule ka muna sa Viber number nila at dun sila magre-reply para sa date ng check-up mo. Pero hindi lahat nabibigyan ng schedule kasi hinihingian ka nila ng request or referral galing sa doktor mo. Naaalala ko pa noon, tinanggap kami dito kasi si baby meron siyang mild hydronephrosis sa left kidney niya. Take note, request or lab result or referral ito mula sa ibang ospital na dito ka na nire-refer sa NKTI na meron ka ng renal problem. Si Baby Mila kasi meron siyang KUB ultrasound at nakitang may mild hydronephrosis siya kaya dito na siya nirefer ng Valenzuela Medical Center. Kompleto kasi ang laboratory dito. Dito ginawa kay baby yung VCUG at na-confirm yung VUR niya. Pero, that was 9 months ago. Okay na ngayon si Baby Mila at healthy na siya at salamat din nalaman na namin yung sakit niya. Pedya, Nepro po, tsaka IFC. Ayo, lagi kayong late. Oo nga. Hindi na kayo nakatating ng maaga. Naku, sabi sa inyo, pagkagalitan ako ni Sir Rom. Late kasi kami. Nagtawag na siya kanina ng Pedya, Nepro. Pabalik na ako dito sa isang pila naman. Dito muna kami kasi number 40 kami sa pila ng check-up. Panigurado, mga 2 PM pa kami matatawag. Itong pila ay pila ng Malasakit Center para magpa-credit ng guarantee letter code. Meron kasi akong 10K na papakredit. May nagbigay kasi sa kanya ng tulong para sa mga laboratories niya. Nagbigay yung 4-piece party list ng 5,000 at 5K din sa bagong henerasyon party list. Lahat ito ay online application at after 1 week ay may guarantee letter na kami. Mas marami pa sanang mahihingian ng tulong para sa MRI at DMSA scan ni baby kung makakapag-walk-in lang kami. Kaso nga lang, ako din yung nagbabantay kay baby kaya di namin malakad. Sa mga nakakapanood nito at kailangan ng tulong sa gobyerno, meron nga pala akong Excel file na pwedeng ma-text o ma-email para mabagyan din kayo ng tulong. Kahit pa 5K lang, kung may magbigay na ilang party list, governors or senators, malaking tulong din, diba? Si baby kasi ngayon, meron siyang 39,000 credit sa NKTI na pwede naming magamit sa mga laboratories niya in the future. May ilang mga party list na walang pondo. Pero kapag meron naman, nagre-reply sila at hinihingi yung requirements na kailangan mong ipasa. Valid ID ng naglalakad, valid ID or birth certificate ng pasyente, request, laboratory, at medical abstract lang ang kadalasang hinihingi. Dito nga pala sa NKTI, yung doktor automatic na nagbibigay ng medical abstract kada check-up. Naaalala ko pa noon, first check-up namin at may laboratory na kailangang gagawin. Kaso sabi ko, doktor, under charity kami. Kaya binigyan kami ng maliit na papel at sabi niya pumunta na kami sa social services. Ayun, nabigyan kami ng green card under category C o 60% discount. Pero dahil nga may GL credit kami, wala itong discount. Kung magkano yung laboratory, yun ang full amount na binabawas. Gets nyo ba? Ganun kasi yun. It's either magbabayad ka ng cash, 60% discount, or GL credit, pero full amount. Natapos na nga pala kami sa unang pila ng Malasakit Center. Pinasa namin yung Xerox ng valid ID ko, birth certificate ni baby, at yung lab request niya.
Nabigyan kami ng number 72. Meron pang huling pila. Ito yung mabibigyan na kami ng blue na papel. Ibig sabihin, may credit balance na kami. Pagtingin ko, number 50 pa lang. Sabi ko sa kapatid ko, tara, kape muna tayo at magbiskwit sa 7-Eleven. Then, balik tayo sa pila after 30 minutes. Balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kung bakit kami nandito sa NKTI every 2 weeks. Yung VUR kasi, ang solusyon lang doon, urostomy or catheterization. Urostomy, ito yung surgical, magke-create ng opening sa may bandang puso ni baby at doon na siya iihi, or catheterization, ito naman yung maglalagay ng Foley catheter sa kifi ni baby at doon na makakai si baby. Sa case kasi ni baby Mila, di pa siya candidate for operation kasi ang required na timbang ay 10 kilos. 1 year and 5 months na siya pero 8 kilos pa din siya. Sabi nila, ganun daw talaga pag may renal problem. Mahirap magpabigat ng timbang at mabagal lumaki ang bata. Kaya, catheter muna siya at bumabalik na lang kami after 2 weeks. Sa mga nagtataka, bakit after 2 weeks ang balik, hindi 1 week or pwede naman siguro after 1 month? Actually, gusto ng pedya nephro niya every week. Kaso sabi ng pedya euro, pwede naman yan every 2 weeks para hindi siya matraumatize. Hindi din daw pwede every month kasi baby pa siya at mahina pa ang immune system. Marami kasing type of bacteria na kayang tumira sa catheter. At kapag matagal siya bago mapalitan, pwedeng dito tumira ang bakterya at magparami na pwedeng mag-cause ng UTI ulit ni baby Mila. Siguro nagtataka kayo, bakit sa NKTI ko dinala si baby? Pwede naman sa PCMC o Philippine Children Medical Center. Actually, nung una, hirap din ako mag-decide. Not until nakausap ko yung dati kong katrabaho. Yung husband niya, working sa National Kidney. Doon na lang daw kami magpa-check up para ma-assist kami. Mahirap daw kasi pag public sa ospital. Mahaba ang pila at baka di patanggapin si baby. Kaya ayun, thank God at dito yung napili namin. Alam mo ba na centralized ang wifi dito? Tapos, hindi pa mainit sa OPD kasi alfresco. Doon ko pa na-realize na ang ganda ng facility dito. Kasi nung na-confine si baby, aircon yung room kahit charity ward. May wifi at pwede ako mag-work from home. Mababait yung doktor, nurse, housekeeping at kahit yung guard. Sa ibang public hospital kasi, bawal magsaksak ng charger or worst, bawal mag-work from home. Kaya pasalamat talaga kami sa lahat ng tumulong sa amin. Kaya ikaw na may suliranin sa iyong kalusugan at tingin mo ay may renal problem ka o yung iyong mahal sa buhay, maganda dito sa NKTI kayo magpakonsulta. Ayun lang, salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!